Si Philip Laude ay isang kilalang negosyante at tagapagmana ng Candyman, ang kumpanya sa likod ng mga paboritong candy tulad ng Candy Mint, White Rabbit, Orange Kissed, at Viva. Mayroon siyang 4 na anak kay Small Laude, sina PJ, Michael, Timothy, at Allison. Ang mag-asawa ay nagmamay-ari rin ng Timson Printing at Timson Securities, mga kumpanyang ipinangalan sa kanilang 2 bunsong anak na sina Timothy at Allison. Sa mga piling tao sa Manila, ang pangalang Philip Laude ay naghahalo ng karangyaan at misteryo. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamaimpluwensyang negosyante sa bansa, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakaalam ng kanyang pinagmulan at kung paano niya naabot ang rurok ng tagumpay. Mukhang nasa kanya na ang lahat, kayamanan, isang malaking negosyo, at isang pamilyang ipinapakita sa milyon-milyong tao. Sa bawat larawan at video, tila perpekto ang kanyang buhay, puno ng kasiyahan at tagumpay. Pero sa likod ng lahat, may mga tanong na bumabalot. Sino ba talaga si Philip Laude? Ano ang mga sikreto niyang hindi pa nabubunyag sa publiko? Siya ba isang matalinong negosyante lang o mayroon ba siyang lihim na bahagi na kasama sa kontrobersya? Marami ang nagtataka kung paano niya napapanatili ang kanyang kapangyarihan at impluwensya sa kabila ng mga usap-usapan. Ang kanyang buhay, na dati bukas na libro dahil sa mga vlog ng kanyang asawa, ay nabalot na ngayon ng misteryo na nagpapalakas sa kuryosidad ng publiko. Unti-unting naglaho ang mga masasayang eksena, pinalitan ng katahimikan at pag-iwas sa kamera. Sa huling bahagi ng 2025, ang pangalan niya ay lumabas sa mga bulungan tungkol sa isang pambansang eskandalo. Isang proyekto ng gobyerno sa infrastruktura na ngayon ay sentro ng investigasyon sa korupsyon. Ang dating tahimik na buhay ay biglang naging laman ng balita at chismis. Bigla, hindi na lang si Laude ang asawa ng isang socialite o hari ng candy. Siya ay nasa ilalim na ng matinding pagsubaybay ng publiko. Lahat ng kilos niya ay sinusuri, bawat salita ay binibigyang kahulugan. Ngayong Enero 2026, nananatili ang misteryo. Sa kabila ng lahat ng intriga, tahimik pa rin siya at hindi nagbibigay ng pahayag. Biktima lang ba siya ng sitwasyon o mayroon pa bang mas malalim na kwento? Marami ang nagtatanong kung may katotohanan ba ang mga paratang o isa lamang siyang scapegoat ng mas malalaking puwersa. Ang bansa ay nanood, nabibighani sa tanong tungkol sa kanyang integridad at sa mga lihim sa likod ng mga gate ng kanyang mansion sa Forbes Park. Sa mga susunod na buwan, malalaman kaya natin ang tunay na kwento ni Philip Laude. Ipinanganak si Philip Laude sa isang kilalang pamilya ng negosyante. Minana hindi lang ang kayamanan, kundi pati na rin ang legacy ng pagnenegosyo. Ang kanyang kasal kay Small Laude ay pinagsama ang 2 maimpluwensyang angkan na nagpatibay sa kanilang lugar sa mataas na lipunan ng Pilipinas. Naging aktibo siya sa negosyo ng candy ng pamilya, natuto ng mga pamamaraan at nag-ambag sa paglago nito. Dahil determinado siyang bumuo ng sarili niyang legacy, itinatag niya ang Laude & Company na lumawak sa real estate, import-export at marami pa. Ang kanyang sipag at madiskarteng pananaw ang nagpabago sa kanya mula sa isang tagapagmana tungo sa isang mahusay na negosyante. Sa Pilipinas, ang tagumpay sa negosyo at mga dinastya ng pamilya ay madalas na magkakaugnay at ang mga Laude ay isang magandang halimbawa. Sa puso ng tagumpay ni Laude ay ang Candyman Inc., gumagawa ng paboritong Candy Mint at ang kumpanyang nagdala ng White Rabbit Candy sa Pilipinas. Bilang co-owner, nakatulong siya na gawing nangunguna sa merkado ang negosyo ng pamilya. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang mga ambisyon. Ang Laude & Company ang naging sasakyan para sa kanyang iba't ibang pamumuhunan, mula real estate hanggang import-export. Ang kanyang yaman, na tinatayang daan-daang milyong piso, ay bunga ng mga dekada ng matalinong pagnenegosyo at madiskarteng pagpapalawak. Hindi lang siya isang candyman, kundi isang iba't ibang uri ng industrialist na may impluwensya sa mga pangunahing sektor. Ang tagumpay na ito ang naglagay sa kanya sa ilalim ng mikroskopyo habang tinatanong ng publiko ang pinagmulan at paggamit ng kanyang napakalaking kapangyarihang pinansyal. Walang tigil ang pagsubaybay at bawat galaw ay binabantayan. Ang pamumuhay ng mga Laude ay isang palabas ng karangyaan. Malalaking mansyon, mamahaling damit, at mga alahas na kumikislap sa bawat okasyon. Sa bawat sulok ng kanilang tahanan, makikita ang mga palamuti at kasangkapan na imported mula sa iba't ibang bansa,
na nagpapakita ng kanilang panlasa at yaman. Hindi rin mawawala ang mga mamahaling European cars, mula sports car hanggang luxury SUV. Lahat ay pinapakita sa mga vlog ni Small Loud na tila isang virtual tour sa mundo ng mga mayayaman. Ang kanilang pampublikong imahe ay binuo sa karangyaan na nagpapatatag sa kanilang lugar sa mataas na lipunan ng Manila at sa mga international na jet set circles. Sa bawat event, sila ay laging tampok, palaging napapansin at pinag-uusapan. Para sa marami, sila ay mga huwaran ng tagumpay at inspirasyon. Para sa iba, mga simbolo ng isang elitistang malayo sa realidad ng karaniwang Pilipino. Ang kanilang kasikatan ay may kaakibat na responsibilidad at kritisismo. Si Philip, na madalas tahimik sa mga video ng kanyang asawa, ay naging pamilyar na mukha sa mga tahanan ng mga Pilipino. Sa kabila ng kanyang low-key na personalidad, hindi siya nakaligtas sa mata ng publiko. Ngunit ang pagiging kilala na ito ay may dalawang talim. Bawat aksyon at ngayon bawat akusasyon ay pinalalaki at sinusuri ng publiko at media. Ang kaibahan ng kanilang yaman at ang hirap na ordinaryong Pilipino ay nagdulot ng paghanga, inggit at galit. Ang social divide ay mas lalong naging kapansin-pansin sa mata ng marami. Habang tumitindi ang pagsubaybay, ang kanilang pribadong buhay ay naging pampublikong palabas na tila walang ligtas na sandali mula sa mga mata ng publiko. Ang linya sa pagitan ng inspirasyon at kontrobersya ay hindi pa kailanman naging ganito kanipis. Isang paalala na sa mundo ng opulensya, bawat kilos ay may kaakibat na bigat at epekto. Sa huling bahagi ng 2025, isang bilyon-bilyong pisong programa sa flood control ang naging sentro ng isang malaking eskandalo ng korupsyon. Ang proyektong ito, na layuning protektahan ang mga komunidad laban sa malalakas na pagbaha, ay naging simbolo ng pag-asa para sa marami, ngunit biglang nabalot ng kontrobersya at pagdududa. Ang mga alegasyon ng ghost projects, infrastruktura na binayaran ngunit hindi naman itinayo, ay nagpagulo sa Department of Public Works and Highways. Maraming residente ang nagtanong kung saan napunta ang pondo at bakit tila walang nangyayaring pagbabago sa kanilang lugar. Ang mga investigasyon ng Senado at Kamara ay naghangad na matuklasan ang mga utak sa likod ng scheme na pinaniniwala ang kinasasangkutan ng sabwatan sa pagitan ng mga opisyal at pribadong kontratista. Lumalalim ang investigasyon habang dumarami ang mga testigo at dokumentong inilalantad. Mabilis na lumabas ang mga teorya na nag-uugnay sa mga makapangyarihang negosyante na may koneksyon sa gobyerno. Ang mga lihim na pagpupulong at palitan ng dokumento ay naging sentro ng mga haka-haka at usap-usapan. Ang pangalan ni Philip Laude ay lumabas sa mga pampublikong espekulasyon. Ang kanyang mga koneksyon at yaman ay nagiging dahilan upang siya ay maging posibleng suspek sa mata ng marami. Sa social media at balita, naging mainit ang diskusyon tungkol sa kanyang papel sa kontrobersya. Isa sa mga naging sentro ng investigasyon ay ang pagkakadiskubre ng isang joint bank account sa pagitan ni Philip Laude at ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Ang account na ito ay iniulat na ginamit umano sa paglipat ng malaking halaga ng pera na may kaugnayan sa flood control projects. Bagamat hindi pa napatutunayan ang direktang koneksyon ng account sa anomalya, naging matunog ito sa mga pagdinig at ulat ng media at lalong nagpaigting sa mga hinala laban kay Laude at Yap. Kahit walang patunay, ang pagbanggit sa kanilang mga pangalan ay nagdulot ng malaking pagdududa sa kanilang reputasyon. Ang eskandalo ay naging panawagan para sa mga tagapagtaguyod ng anti-korupsyon at isang simbolo ng pagkabigo ng gobyerno. Sa kabila ng mga investigasyon, nananatiling palaisipan kung makakamit ba ang hustisya at tunay na pagbabago para sa mga Pilipino. Ngayong Enero 2026, walang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Philip Laude sa eskandalo ng DPWH. Walang kaso, walang opisyal na akusasyon. Ang koneksyon ay umiiral lamang sa pampublikong espekulasyon at usapan sa online, hindi sa mga natuklasan ng mga investigador. May mga bulong-bulungan na ang mga negosyante tulad ni Laude ay maaring nakaimpluwensya sa pagbibigay ng kontrata, ngunit nananatili itong walang batayan. Pinalakas ng social media ang mga teoryang ito, ginagawang katotohanan ng mga espekulasyon at nagpapalakas ng paghuhusga ng publiko. Ang kakulangan ng ebidensya ay hindi nakapigil sa pagkalat ng kwento na lumilihan ng krisis sa pampublikong relasyon para sa pamilya Laude. Sa gitna ng kontrobersya, naglabas ng opisyal na pahayag si Small Laude sa pamamagitan ng isang law firm
na maring itinatanggi ang anumang kaugnayan ni Philip Laude sa issue. Ayon sa pahayag, walang katotohanan ang mga paratang at iginiit nilang walang kinalaman si Philip sa kontrobersya. Sa ngayon, nananatili si Laude bilang isang person of interest sa imahinasyon lamang ng publiko. Ang kanyang pangalan ay nakasama sa isang web ng mga alegasyon. Noong Nobyembre 2025, sinalanta ng Bagyong Tino ang Visayas na naglantad sa malaking pagkabigo ng mga proyekto sa flood control. Ang kalamidad ay kumitil ng dos-dosenang buhay at nagbalikas ng daan-daang libo na ginawang galit ang pampublikong kalungkutan. Ang nawawalang infrastruktura na dapat ay proteksyon sa mga komunidad ay naging simbolo ng nakamamatay na halaga ng korupsyon. Ang tiempo ay nagpatindi ng pagsubaybay sa mga naugnay sa eskandalo kasama si Laude. Ang mga larawan ng karangyaan ng mga Laude ay malinaw na kaibahan sa paghihirap ng mga biktima ng bagyo na nagdulot ng galit. Humingi ng hustisya ang mga mamamayan na ginawang imposible na balewalayan ang issue. Nananatili ang investigasyon sa pambansang atensyon na ang pasensya ng publiko ay nasa sukdulan. Ang bagyo ay naghugas ng higit sa mga tahanan, naghugas din ito ng tiwala. Sa ilalim ng matinding pagsubaybay, umatras si Philip Laude mula sa paningin ng publiko, hindi nagbigay ng anumang pahayag tungkol sa kontrobersya. Si Small Laude, gayunpaman, ay direkta na tinalakay ang issue, ipinagtanggol ang kanilang integridad at ipinahayag ang pagkadismaya. Ang mga gawaing pagkakawanggawa ng pamilya, kabilang ang tulong para sa mga biktima ng bagyo, ay sinalubong ng pagpapahalaga at pagdududa. Nakita ng ilan ang kanilang pagkakawanggawa bilang tunay. Nakita naman ng iba ito bilang pagkontrol sa pinsala. Ang mga Laude ngayon ay nasa isang komplikadong posisyon. Bawat aksyon ay binibigyang kahulugan sa pamamagitan ng lente ng eskandalo. Sa korte ng opinyon ng publiko, kahit ang mabuting gawa ay pinaghihinalaan. Sa pagsisimula ng 2026, ang legacy ni Philip Laude ay nakataya na tinukoy ng mga hindi nasagot na tanong. Ang resulta ng investigasyon ang magpapasya kung siya ay mapapawalang sala o habang buhay na mamarkahan ng pagdududa. Ang kanyang kwento ay isang babala kung gaano kabilis ang paghanga ng publiko ay maaring maging pagdududa sa digital age. Hinihingi na ngayon ng publiko ang transparency at pananagutan mula sa mga elite, hindi na kontento sa simpleng paghanga. Ang investigasyon ng Senado ang may hawak ng susi, magbibigay ba ito ng ebidensya o maglalaho ang mga alegasyon bilang mga bulong. Sa ngayon, nananatili si Laude bilang isang tao na may dalawang mukha, isang higante sa negosyo na sinisikatan ng kontrobersya. Naghihintay ang bansa sa huling hatol, umaasa sa hustisya at katotohanan.